Bago nating project, tataka ba kayo kung bakit ako yung gumagawa? Kaya kong gawin kasi gusto kong gawin. Pwede tayong mag-hire ng tao upang gawin itong mga project na to. Pero kung kaya mong gawin, why not? So, nakatutok lang naman ng electric fan sa akin para hindi tayo mainitan. So, natapos na natin itong faucet. Kung makikita ninyo sa short video ko, ang next kong gagawin, itong RTV, ilalagay natin ng RTV. Pero bago mo ilalagay yung sealant or RTV, kayasin mo muna yung mga black thing. So, ipakita natin. Eto, gagawin natin, ikakayas natin yan para matanggal yung mga itim-itim, yung mga old RTV na yan. So, huwag kayong matakot kasi papalitan naman natin. Bibilin po natin yan sa store. Lahat yan pwedeng bilhin. At pwede yung DIY. Yan. So, pag natanggal na ninyo yun at nalinis na ninyo ng gusto, malinis na malinis, lalagyan natin yan. Okay. So guys, abangan ninyo. Samahan niyo ako dito sa video nito. So, kung nakikita niyo po ito, ang importante, bago ninyo po lalagyan ng sealant or RTV, make sure you have to clean everything bago nyo iba ilagay yung bago. Kita niyo yung ginagawa, guys. Easy lang yan. Wala tayong kakatakutan. Basta't may mga pambiling materyales, makakatipid pa kayo. Siguro kung kung pa kayong gagawa nito, mahina na siguro yung 500 sa sweldo nila. At least, DIY masayang tingnan. Tingnan nyo guys, ang difference na. Ayan, tingnan nyo. See that? Ayan. O, tapos papapasok tayo dito. Sige. Ako po lahat ang gumagawa niyan. Wala na pong iba. Basta gusto nyo yung ginagawa ninyo at kaya ninyong gawin, kaya po natin yan lahat. Ayan, di ba guys? Ang daming dumi, di ba guys? Ako yan. Kamay ko yan. Ako yan. Ayan. Okay. Hello guys. I'm back. Bumili ako ng materyales sa store. Kaya ako ginamitan ito para mas mabilis siyang lumabas at maayos. So, ilalagay natin siya ngayon. Pag binili ninyo, kasama na po. Yan. Ito yung ating sealant. B330. Yan. So, nailagay ko na ito. Kinat ko na siya. Meron na rin siyang butas dito. Tinorma ko yung butas niya para maganda yung pagkalabasan ng ating sealant. Yung shape ng butas, harap siya dito. Ngayon, sisikipan ko na siya by doing this. Ayun, sumikip na. Kasi make sure pagka in-apply mo na ang sealant, ito ang naka-face dito sa ilalagay natin. Ganito siya, naka-face siya dito. Pag ganyan. So, let's try it. Dito tayo magsimula. O dito na lang. Ayan na, palabas na yung white. Start na siya. Ngayon, ililisin nyo na lang kapag ready to clean the area. But make sure you just pressing really good para magkaroon siya ng laman. Pagbubutihan ninyo ang pag-apply. Yung mga dumi-dumi na yan, yung mga excess, madali lang naman siyang linisin. Ayan. Maganda ang pag-apply ko na to dahil habang gumagana siya, pinipress ko siya ng maayos. At ito din, dahil nangingitim na yung white niya dito, so, nilagyan ko na rin to para takpan ko yung mukhang nag-mold. Natapos ko na yung dalawa, pinapakita ko lang sa inyo kung so, let's do this. Kita ba? Ayan. Ayan. Tapos, pa-flat mo lang siya, fill up, and then, flat mo lang, more.
hanggat maaari, sinisilid ko lahat para iwas leak under the sink. So, I just wanna make sure nakasealed lahat. Kasi itong sink na to, American to. So, meron pang may mga, ano dito, pang shower, yung mga ganon. So, mga stove. Tinanggal na nila. So, nasa dirty kitchen tayo ngayon. Ayan. Tapos, linisin na lang natin yung mga natirang excess dyan. Ito pa. Ang dami dito. Pagkalinis na lang, ha? Ayan, tapos na. At pinapatuyo ko pa. At ang iba, lilinisin natin siya mamaya. Ayan guys, tapos na ang ating DIY ng ating sealant sa ating sink. So sana may natutunan kayo today. Thank you so much for watching my video. Bye!